Mga kagabay, magandang umaga, ay magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Samantala naroon, ano man ang ating mga ginagawa, una tigit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, na bubuhay at nagkahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, sa darating na ikawalo ng Disyembre, gunitain lang nating mga Kristiyano, nating mga Katoliko, ang kapistahan ng Immaculada Concepcion, ang malinis at dalisay na kapag kapanganakan o kabubuan ni Mama Mary, ni Virgin Maria, sa sinapupunan ng kanyang inang si Santa Ana. Ang kapistahan ng Immaculada Concepcion ay halos sa buong Pilipinas. Maraming mga lalawigan, maraming mga parokya, at iba pang mga pilgrim site na pinapangalanan ng Immaculada Concepcion. Kaya napakahalaga ng araw na ito para sa buhay nating mga Kristiyano, lalo na ang mga Katoliko. Sapagkat alam naman natin na ang tao ay likas na makasalanan. Lahat tayo maliban sa dalawang nilikha na ipinanganak, ipinagihi, na nabuo sa sinapupunan ng kanilang mga ina na walang bahid ng anumang dungis ng pagkakasala. Free from original sin, ika nga. Ang original sin ay ang kasalanan na namanan natin ina Adan at Eva nang sila ay pinarusahan ng ating Panginoon sa kanilang pagsuway ng kautusan ng Diyos na huwag kainin ang bunga ng puno ng kaalaman. The tree of knowledge, kaalaman sa kasamaan at kabutihan. Sapagkat si Eva at si Adan ay nilikha ng Diyos na mga inosente, walang malay at walang alam sa kabutihan at kasamaan. Ngunit sinuway nila ang kautusan ng Diyos. Kaya nakikita nila ang tunay nilang pagkatao. Sa madaling salita, nagkaroon sila ng kasalanan. At ito nga ay minana natin kanilang mga anak. Ngunit dalawang nilikha ang ipinanganak na walang bahid dumis ng kasalanan. Una, si Jesus na nagiging tunay na tao sa sinapupunan ni Virgin Maria, ang tunay na Diyos na nagiging tunay na tao. Bagamat hindi nga natin alam kung paano nga ang naging paraan sa kapanganakan ng Panginoon, sapagkat siya ay nilikhang tunay na tao sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu, pangatlong persona ng Santisima Trinidad, ang pangalawang persona ang anak, si Jesus, at ang pangatlo ay ang Ama. Ang una, ang Ama, Anak, Espiritu Santo. Magkakaibang mga persona, ngunit isang Diyos. At ito nga si Jesus, nagiging tunay na tao at ipinganak na walang kasalanan. Ganon din si Virgin Maria, na nanatiling birhen hanggang sa ipinanganak na si Jesus. Ibig sabihin, hindi siya nagalaw ng sino mang lalaki, ngunit siya ay nanganak. At kanyang ililuwal ay ang tunay na Diyos na nagiging tunay na tao, si Jesus. Kaya dahil sa siya nga ang pinagpala sa lahat ng mga babae na piling ina ng Diyos, siya ay ipinanganak ng hindi taglay ang namanan nating kasalanan kina Adan at Eva. Ngunit tayong lahat, maliban sa kanilang dalawa,
ay makasalanan. Ipinanak na taglay natin ang tinatawag na original sin, ang unang pagkakasala na nagawa ni Adan at Eva, ang ating tinuturing ng mga biblical parents, mga magulang natin ayon sa Biblia. Sa aklat ng Genesis, ang pinakaunang aklat ng Lumang Tipan o ng Old Testament ng Biblia. At dahil nga si Maria ay ina ng Diyos, maraming biyaya na hihilingin natin sa Diyos ang dadaan kay Mama Mary. Actually, tinatawag na siyang mediatrix, isa sa mga daan patungo sa Ama o patungo sa Diyos, na sa pamamagitan ng kanyang intercession, sa pamamagitan ng kanyang paghiling sa Diyos, mabigyan tayo ng ating kahilingan ng Diyos. Ngunit ngayon nga, maghayatang nagkaroon ng ipinalabas yung doctrine of faith na hindi dapat tawagin mediatrix si Maria, dahil isa lamang ang mediator natin sa Diyos at yan ay si Jesus. Ngunit nasanay na tayo dahil nga sa tayo ay naniniwala na bilang ina ng tunay na Diyos at naging tunay na tao, si Maria ay ina ng tunay na Diyos. Marami nga ang nagtatalo, hindi naniniwala. At sa pagiging mediatrix, o pagiging tulay ni Maria patungo sa Ama o sa Panginoon, ito ay hindi yung tinatawag natin dogma of faith. Yung bang doktrina ng pananampalataya na kapag hindi tayo naniniwala, ay itiwalag tayo sa pananampalatayang Katoliko. Ngunit ang pagiging mediatrix ni Maria ay hindi isang dogma of faith. Maaari tayong maniwala, maaaring hindi. Katoliko tayo, manatili tayong Katoliko. Ngunit ang mga papa ng Roma, ang mga pope, ang mga papa ng Roma ay nagtuturo na si Maria ay tulay, katulad ni Jesus, tulay natin patungo sa Ama. Baga nga sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan, si Maria ay isang senador o isang congressman para makalapit tayo sa presidente. Yan ang paniniwala nating mga Katoliko. At ito ng paniwalang ito ay ang araw ng ika-8 ng Disyembre ay iniaalala natin sa kalinisan ng pagkababae at kalinisan sa kasalanan ng ipinanak si Mama Mary o si Virgin Maria. At tayo ay maniniwala dito na kailangan natin ang intercession ng Virgin Maria upang makamit natin ang ating kahilingan sa Diyos. Ito ay napatunayan doon sa isang kasalan sa Cana. Nang nakumbida si Jesus, si Maria at mga apostoles. Ngayon, naubusan ng alak yung nagpakasal. At ayaw ni Maria na mapahiya ang mga magulang at ang mga kinasal. Kaya sabi ni Maria doon sa mga katulong, sundin ninyo ang kautusan ni Jesus. At sabi nga ni Jesus, babae, hindi ko pa panahon. Ibig sabihin, hindi pa panahon na gagawa ng milagro si Jesus. So, ngunit dahil nga sa ina niya, ang nagsabi sa kanya, sinunod niya. Ganong kalakas ang ina sa anak.